Hi, shout out Jeremy's TV at sa lahat ng viewers. Thank you sa lahat sa inyo sa suporta ninyo sa amin. Mag-iingat kayo and God bless you. Na ako'y lumalaki, nalala ko ng aking ama sa Manila City Jail at doon niya sinabi sa akin na kailangan ibigay ko ang mga ito sa makikinig. Pag may ilaw na, maliwanag ka. Kaya namulat po ako noon, ng mga panahon na yun, at doon ko na kita na meron pala akong mission dito sa mundo. Kaya pagkatapos nun, pinigay ko po ang aking puso bilang isang misyonaryo na tumutulong diretso sa tao. Naging aktibo po ako sa mga organisasyon na gaya ng Purpose by Mercy Community para makawa ng missionary work sa lipunan. Noong ako po ay nasa kolehiyo, ang pinili ko pong kurso ay Political Science Major in Governance. Dahil gusto ko po ng mga panahon ng yun maintindihan kung ano ba ang good governance o magandang pamamalakad sa gobyerno. Dahil naniniwala ko, importante pa rin na meron tayo isang gobyerno na kaalalay at nakasuporta sa mga mamamayan. Noong ako po ay naging isang broadcaster ng Lisa Television, doon ko po narinig ang totoong mga hinaing ng ating mga kababayan. Ang mga sektor ng lipunan na para sa akin matagal nang hindi nabibigyan ng boses. Bilang isang mamamahayan, hindi ko lang narinig ang mga hinaing ng ating mga kababayan. Hindi kasama nila, nakita ko ang hirap na dinanas nila. Dahil namulat na ako at ang aking puso sa mga kinahinatnan ng ating mga kababayan, mahirap na po pumidyo. Ang mga sektor ng ating mga nakatatanda, ang aming mga lolo at lola, nanay at tatay. Nakita ko po ang hinahingi niyo na gusto niya isang gobyerno na nakaalalay ng suporta. Ang ating mga kababayan na may kapansanan, mahirap magbuhay ng may kapansanan. Kaya importante na sensitibo ang gobyerno sa inyong mga pangangailangan para kayo ay mamuhay ng sapat at tapat sa akin. Ang Muslim community na siyang naghahangad kapag kayo ay nagsasamba ng 5 beses ng araw, na kayo ay makapagdasal ng taimtim sa isang espasyo sa mga publikong lugar para naman sa mga magulang, especially ang mga school parents. Alam ko mahirap ang palaki ng mga anak na isa, kaya dapat kahit paano, bilang isang gobyerno na naririnig ang naniniin na magkaroon kayo ng konting kasiguraduhan ng inyong mga anak ay masusuportahan pagdating sa kanilang edukasyon na sila ay mabubuo bilang isang tao na may visyon dito sa mundo na makakabigay ng ambag para maging maganda ang takbo ng kanilang buhay balang araw. Tumatayo rin ako para sa mga LGBTQ plus community. Nakita ko, minsan bata pa lang kayo, meron ng discrimination. Mahal kayo ng Panginoon at dahil dyan dapat patas ang panlaban ninyo. Bilang punsong anak ng vice alcalde na nakakuha ng 2 termino, alcalde na nakakuha ng 3 termino, congressman na nakakuha ng 3 termino, ginamit ko ang aking boses para makaingin ng tulong, para ako ay makapagbaba ng mga proyekto at programa dito sa ating lungsod. Kahit wala po akong posisyon, marami na po tayong nagawa. From medical mission, pagbibigay ng mga gamot, vitamina, na milyon-milyon ang halaga, pagbibigay ng food boxes, lahat po yan nagawa na natin. Ang ginamit ko lang ngayon ang aking boses, ang aking puso, para maging tulay sa pag-aabot ng tulong sa mga nangangailangan. Sa paniniwala ko, panahon na para gawin na mas sistematiko, mas epektibo, at mas may puso ang ating pag-ibig. Ako po ay naniniwala sa bottom-up type of governance na kung saan ang inyong mga leaders nagtatanong sa inyo, ang inyong mga leaders nalalapitan nyo, at ang mga leaders kayang makinig sa inyong mga hinaing. Para sa ganon, balang araw, ang ating mga legislations dito sa Maynila ang magiging boses ninyo. Habang binabalik namin ninyo may ang basic minimum needs through social services, bahay, edukasyon, ako naman po ang susuporta kayo pagdating sa livelihood. Dahil bilang direktora ng Kababaihan ng Maynila, isang organisasyon for 40 years, isinutulong natin ang livelihood training, values formation sa buhay ng bawat Manileño
Marami na pong nagawa ang kabaihan ng Maynila, from cooperatives, from social enterprises, through livelihood training, livelihood support, at lahat ng mga bagay na maaaring makatulong sa ating mga kabayan na maitaas ang kanilang antas sa buhay. Dahil dito sa Maynila, ang gusto namin ni Yorme, bumalik ang ningning, pag-asa, at buhay sa inyong mga puso. Dahil gusto namin isang legasiya ang iwan namin sa bawat ulitin. Ayan, at doon naman po nating tagapagsalita ay may pusong misyonaryo. Tunay na may pagmamahal sa kapwa, kaya naman pinarangalan bilang People of the Year. Isang mapag-arugang ina na siyang magiging liwanag ng Maynila. Ang magiging katuwang ni Yorme sa ating lungsod. Palakpakan po natin ang susunod at ang magiging vice-alcalde. Palakpakan po natin Vice Mayor G. Atienza. Kung birthday party lamang to, ako na ang panalo. I love you. Pero alam niyo, sa totoo lang, masayang-masaya ang aking puso na makasama kayo ngayong gabi. Dahil alam ko, nung isang taon, halos lahat sa inyo dito nakamarites ko na. Sinuyod ko ang bawat barangay dito sa ating distrito at alam niyo, kayo ang aking naging pamilya. Sa totoo lang, kayo ang nagpapalakas ng aking puso. Pero alam niyo, sa totoo lang, hindi ko man ito nakwento nun. Ang pangarap ko sa aking buhay nung ako ay bata pa, ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yun nga sa katuparan, kaya ang ginawa ko, ginamit ko na lang ang pagiging bunsong anak ng aking ama na vice-alcalde noong mga panahon na yon para maging boses ng mga kabataan sa MYRC para ibalik ang pag-asa sa kanilang puso dito sa Maynila. Noong ang aking ama ay naging alkalde ng Maynila, naging aktibo po ako sa iba't ibang church organizations. Buwan-buwan pumupunta po ako sa Bilibid Prison para magpa-medical mission at magpa-feeding doon. Dahil para sa akin, gusto ko na gamitin ng Panginoon ang aking buhay para makatulong sa aking mga kapwa. Nung aking ama ay naging congressman ng Buhay Party List, libo-libong food packs ang ibinahagi po sa inyo. Alam niyo, ako po ang gumawa ng paraan para mangyari ang lahat ng yon. Milyong-milyong halaga ng mga vitamina, milyong-milyong halaga ng maintenance, natanggap niyo po. Ngunit kahit kailan, hindi niyo po yun natanggap na meron akong muka doon. Dahil naging mas mabigat po sa akin, na para sa akin, pag ako ay tumingin sa itaas, alam ko masaya ang Panginoon sa nagawa ng aking buhay habang narito pa ako. Ngunit sa totoo lang, paglibot ko dito sa anak bayan at sa mataas na lupa, at nalaman ko ang kwento ng buhay ng marami sa ating mga kababayan. Ang mga ina na nagdadasal na sila ay magkaroon ng kasama sa pagpapalaki ng kanilang mga anak dahil sa hirap ng buhay. Mga lolo at lola na nagdadasal na pag sila ay nagpunta sa San Andres Health Center, gusto nila na siksik-liglig ang gamot, vitamina at maintenance, at pag sila ay nagpapatingin, ayaw nila na sila ay sinusungitan ng mga dapat na nag-aalaga sa kanila. Nung nakita ko po na kahit ano pala ang isigaw nating lahat, kung ang gobyerno hindi marunong makinig, lahat tayo. Kaya ngayong gabi, alam ko tadhana ko to na tumayo sa inyong harapan para maging vice-alcalde ni Yorme Isko Moreno Dumagoso! Alam niyo, sa totoo lang, ang bit-bit ko sa aming samahan ay ang mga boses ng mga sektor dito sa Maynila na nagdadasal na sila ay mapakinggan at mapansin ng gobyerno. Kaya, makakaasa po kayo. Nabitbit ko sa aking puso ang mga sigaw, ang mga iyak nyo,
na sana kayo ay mapansin ng gobyerno. Huwag kayong mag-alala dahil ilang tulog na lang at kayo mismo magkakaroon na ng boses sa gobyerno dito sa Maynila. Alam ko marami sa inyo kilala na ako. Ugali ko na makipagmarites, umupo sa mga sari-sari store at makipagtsikahan lang sa inyo. Pero sa totoo lang, ginawa ko ang lahat ng yun. Dahil ginusto kong malaman kung ano ang mga problemang bitbit nyo. Para sa ganon, kung ako ay iluklok ng Panginoon bilang Vice Alcalde ni Yorme, makakaasa kayo na ang lahat ng mga iniyak nyo ay titigil na. Dahil ngayon, kasama nyo na ang gobyerno na ipaglaban kayo. Alam nyo, ang trabaho ng Vice Alcalde ay maging isang presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa at polisiya na dapat angkop sa pangangailangan nyo. At dahil narinig po namin ang inyong mga hinaing at plano ni Yorme na gawing parang Singapore ang Maynila, gusto nyo ba yan? Tinanong ko sa kanya kung kaya natin at pinakita niya sa akin kung ano ang sitwasyon ng Singapore bago ito naging Singapore. At doon ko po nakita, kayang-kaya natin. Pero, importante, nakaalyado natin ang City Council para masunod ang kanyang kagustuhan. Kaya pwede ba akong humingi ng tulong sa inyong lahat? Pwede nyo bang suportahan ang lahat ng mga konsehal natin under Yorme's choice? At dahil kailangan din po namin ang suporta mula sa national government, ako po ay personal na nakikiusap sa inyong lahat dito. Tulungan niyo po ang aking pangalawang ama dito sa 5 distrito na si Congressman Amago Bagatchin! Alam niyo, sa tambalan namin ni Yorme, habang susuportahan ko po ang mga programa na gusto niya mangyari dito sa Maynila para tumaas ang antas ng buhay ninyong lahat, ako naman po ang susuporta pagdating sa livelihood. Dahil nung ako ay naglakad-lakad dito sa mataas na lupa at sa anak bayan, nakita ko maraming marites dito. Tama po ba ako, Nay? Naulan na kayo, Nay. Bukas mag-vitamins po kayo, kasi ulan ngayon. Pero para sa akin, naniniwala ako bilang direktora ng kababaihan ng Maynila. For 40 years, isinusulong po natin ang livelihood training para sa mga Manilenyo na gustong matutong tumayo sa kanilang mga paa. Kaya balang araw, habang kayo ay nagmamarites, sisiguraduhin natin na ang inyong mga kamay ay may ginagawa na makabuluhan na makakatulong rin sa inyong mga pamilya. Dahil ang tawag man sa akin ay liwanag ng Maynila. Sa totoo lang, ang gusto kong iparating sa inyo na kayo ang mismo magpapaliwanag sa Maynila. Na meron ng isang gobyerno na paparating na alam nyo, importante ang boses ninyo. Na mabilis kumilo